Nakalimutan yata ng mga ulyanin natin mga kababayan na nagkaroon ng National Peace Rally dyan sa Lunita nang dahil nga sa pag-isahin yung mga namumuno sa ating bansa. Kaya hindi pwede yung sinasabi ninyo na bakit hindi na lang ibutong strict ang PDP laban ni Duterte. Pag yun ang ginawa, walang mangyayaring pag-isahin ang mga leader natin sa bansa dito sa Pilipinas. Kaya nga may kinuha sa bawat mga partido ng mga senador para pag-isahin tungo sa kapayapaan ng ating bansang Pilipinas, para sa kaiunlad ng ating bansang Pilipinas. Magandang umaga po mga kababayan, mga kapatid. Ito na naman po ang inyong lingkod, Boss Edgar po lamang. Ito na po yung ating pinakahihintay, yung mga pinili na mga kandidatong pagkasenador ng Iglesia ni Cristo. Alam po ninyo mga kababayan, mga kapatid, napakarami ditong mga komento, mga nagtaas ng kilay. Kahit nga walang mga kilay, tumaas yung mga kilay nila eh. Hindi lang po mga nakakatuwa yung mga komento nila, kundi mga nakakatawa pa. Unang-una mga kabayan, mga kapatid, wala silang alam sa mga nangyayari sa pagpili ng Iglesia ni Cristo. Unang-una kasi, hindi naman kayo Iglesia ni Cristo. Kaya wala kayong alam, di ba? Kung may alam kayo, di hindi na sana kayo magtataka. Ito na nga, katulad kay Bong Revilla, na mayroon pa dyan vlogger na nagsabing, may pagkakataon pa niyan na dapat repasuhin ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Repasuhin na dapat tanggalin to. Dahil wala naman itong nagawa sa gobyerno eh. Marunong pa sa pamamahala. Wala kang alam. Kaya steady ka lang dyan. Na mga kababayan, mga kapatid, ang mga senador na napili ng Iglesia ni Cristo. Number 28 sa balota, Bongo. Nanggaling ito sa partido ng PDP laban. Yan, yun yung kay Duterte. Ang pangalawa dito ay si Bam Aquino. Nanggaling naman ito sa partidong Liberal Party. Yan. Ito na yung sinasabi natin mga kabayan. Bakit anya hindi na lang in-straight para isang partido lang ang pipiliin? Hindi nga pwede. Dahil ang gusto ng Iglesia ni Cristo, pagkasunduin, pag-isahin, maging mapayapa ang mga politiko. Kaya pag binoto lang natin ay isang partido lang, ay magiging one-sided na tayo niyan. Kaya dapat, iba-iba tayong kukuha dyan. Kaya ito na yung una, si Bongo ng PDP laban. Pangalawa, si Bam Aquino ng Liberal Party. Ay nanggagaling ng PDP laban, walang iba kundi si number 22. Pumuputok. Party. Yung dating hippie ng Philippine National Police ng Pilipinas. Walang iba kundi si Bato Dinarusa. Ang pang-apat natin dyan, ito yung masyadong
naging controversial na napakabinta ng mga comment. Nanggagaling sa alyansa kay Presidente Marcos. Itong taong ito, si alias Pugi, number 11, Bong Revilla. Alam po ninyo mga kabayan, napakarami ang nagko-comment dito kay Bong Revilla. Mamaya natin yung pag-usapan, yung reaction na yun. Ipakilala muna natin tong mga kandidato para hindi tayo mabitin dyan. Itong pang-apat mga kababayan, mga kapatid, numero 38 sa baluta. Ito yung naging controversial na ginawang meeting di Abansi sa Philippine Arena. Walang iba kundi si Dante Marcolita. Sabi ro ng iba, sure na yan. Dahil kapatid ninyo. Wala tayong magagawa eh. Kapatid namin to sa iglesia eh. Nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Ang pang-anim natin mga kapatid, mga kababayan, number 46. Hindi na malaman kung saan to nanggaling. Sa alyansa ba o sa PDP? Walang iba. Numero 46 sa baluta, ang kapatid ng ating Pangulo ng Bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Amy Marcos. Yan, napakarami rin na nag-comment nito mga kababayan. Ang pang-pito naman natin ay nanggagaling sa, ano ba to? Alyansa ba to? O si Pia Cayetano. At pang-walo mga kababayan, nanggagaling ng Las Piñas, kulay orange. Walang iba, 66 sa baluta, 26, Camille Villar. So yan yung mga pinili ng Iglesia ni Cristo, ang 8 kandidato. Ngayon mga kababayan, sinisiguro ko po sa inyo na itong 8 kandidatong to, masaya po itong tinatanggap ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil lumabas na rin finally itong mga kandidato. So ito po yung masaya po namin susundin, pagkakaisan po namin iboto dahil iyan po yung doktrina sa Iglesia ni Cristo. Manalo man o matalo itong mga kandidatong to, pero kaming mga Iglesia ni Cristo, panalo kami dahil natupad po namin ang doktrina namin na pagkakaisa para sa ganitong mga bagay. Napakarami po kasing mga nag-comment dyan. Gusto ko pa sanang basahin tong mga comment nila. At saka gusto ko pang mag-comment, kaso nga lang parang hahaba lang tayo eh. Parang wala na rin sa side dahil yun na yung pagbubutuhan. Yun na yun, wala nang pwedeng pag-usapan. So sayang lang ng video natin, may kaunting oras pa. Shoutout ko na lang sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Shoutout ka na lang, mag random
shout out na lang tayo. Mas maganda sana kung gusto ninyo magpa-shout out, mag-comment na po kayo dito sa comment box para makita po agad. So shout out po kay TC Agpon. Yan, salamat sa iyong pag-comment. Salamat kay El Vidiliera ng Kawit, Cavite. Salamat kay Juice Food. Shout out kay Faustino Alyare ng Korea. Nasa Korea na pala. Shout out kay Game Robot. Robot. Shout out kay Carlos GP8. Yeah. Shout out kay Paula Manibog. Shout out kay Bienvenido Advincola Jr. Shout out kay Jimmy Kabalan. Shout out kay Jenski 2014. Shout out kay Samuel Rositi. Shout out kay Arman Limos. Shout out kay Pedro Tunay. Shout out kay Bavi. Shout out kay Raquel H. Shout out kay Ramon Dura. Shout out kay DC Pronguso. Ay, ito yung nandun sa Cavite, sa Ciudad de Victoria. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid dyan. Kay Kanila, kay Kalirin, kay... hindi ko na matandaan lahat. Medyo nagpapaging pa yung isip. Shout out kay Conrado Magiola. Shout out kay Leo Hambalos. Nakakaduling. Shout out kay Choy Carlo. Shout out kay Ima Biza. Dapat pala mga kapatid, isulat ko na yung mga shoutout ko para mas mabilis. Napakahirap magpasa. So yun lang mga kababayan, mga kapatid. Hanggang dito na lamang ang inyong pong muling nakasama. Boss Edgar po lamang muli. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pagbuto. Ingat po tayo, ingat. O mas maganda siguro yung mas maagang magboto. Dahil pag tanghali na sobrang init na ngayon mga kabayan. Ingat po tayong lahat, Magandang umaga po. Bye-bye.